Hello, beautiful people! Beautiful people, unang araw po ng January 1, 2022 po. Yung nasabi ko po noong hindi pa po nagbabagong taon, beautiful people, yung wag po kayo magsusuot po ng kulay puti na damit, t-shirt o ano man po, basta wag lang po puti o itim po. Kasi po, kalungkutan at kamalasan po yan, beautiful people. Ipaliwanag nyo rin po sa inyong mga anak po kung bakit ayaw nyo pasuotin ng puti o itim po. Kasi po, yan po talaga ang kalungkutan at kamalasan po. Kaya nga po, pagka Lunes nga po, wag kayong magsusuot ng puti o itim po di ba? Noon mga video ko po, ganun palagi Pero sadya ang tao talaga ay matitigas ang ulo, kaya kamalasan ang nangyayari po o kalungkutan po. Kasi po nung mga video ko po noon talaga, inano ko na po na huwag kayong magsusuot ng itim kasi po, una po, ang puti ay ano po yun luksa, yung magluluksa ka po. Maaring may mga sakit po ang inyong pamilya po, maaring magluksa po kayo nung taon na yan, ganyan, o ano po ba? O kaya po, yung kalungkutan po, yung maaring kamalasan po sa buhay niyo po ba? Totoo po yan. Tapos yung alam mo nang aasenso ka na, alam mo nang may kukuha kang pera, alam mo nang may kukubrahin ka at may magbibigay sa'yo ng pera, ay wala po. Yun po ang sinasabing pong kalungkutan yung po bang nauunsame ang swerte, ganoon po. Tapos sabi ko nga rin po sa inyo, noong mga video ko rin po, matulog kayo ng mayroon pong pera sa ilalim ng unan nyo po o kaya sa inyong bulsa po. Yan po ang pagsalubong po ng New Year po para swerte, lubos-lubos na mga swertihin at akitin nyo at anuhin nyo ang swerte po talaga. Yan po ang sinasabi ko po sa inyo. Magsuot po kayo. Ako po hanggang ngayon po nakapula pa rin po. Kasi po ang pula po talagang swerte o kaya green, dilaw, orange, ganyan po ang suotin nyo po. Wag lang po puti o itim po. Kasi po kadalasan po natin kasi mahilig tayo magsuot ng puti o itim, di ba, beautiful people? Pero hindi natin alam anong araw natin dapat suotin yung mga ganoon po. Kung kayo naman po ay nagtatrabaho at ang uniforme nyo po sa araw na ito ay puti po, ano po, sa ilalim po, lagyan nyo po ng kulay pula. Mari po brief nyo pula, puti. Ano po, yung panty nyo pula o kaya bra pula, ganyan po, o kaya po sando nyo po pula o t-shirt nyo po pula, ganoon beautiful people. Ipaloob nyo po kung kayo po yung naka-uniforme po. Kasi po, yun po talaga ang magsuot din po kayo ng asul kasi po ang asul po ay swerte din po yan kasi ano po tayo ngayon, tiger, water tiger sa Chinese pa po. 'Di ba, beautiful people? Pero beautiful people, nasa inyo rin po yun kung kayo po'y maniniwala o hindi po. Nasa inyo po talaga yan, wala po sa akin kung kayo po. Kasi ang akin po ay gabay lamang, beautiful people, ang mga pinagsasabi ko po. Kung sa inyo pa po ay puro ako katarantaduhan o kalukuhan po, ay nasa inyo po yan sa naniniwala po. Kasi po, wala pong pinipilit po ang tao po na wag kang magsuot ng ganyan. Nasa inyo po yan, nasa inyong desisyon po yan. Totoo po yan. Kaya lang po, ang akin lang po ba, yung, kasi po sabi ko nga po sa inyo, ang gusto ko lang po, swertihin tayo. Hindi tayo malasin, hindi tayo maging malungkot. Ganyan po. Kasi po, kapanahunan po ngayon, kailangan maging maswerte, maging positive lang po tayo, laban lang kung ano mang mga dumarating sa ating mga problema, trahedya, o kung ano-ano pa po. Laban lagi, laging tayo. Kaya nga sabi nga ng kasabihan natin tayo'y Pinoy, tayo'y hindi kano, wag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Ako po yun. Hindi po. Yung tayo ay Pinoy po tayo. Kailangan po nakataas pa rin ang ating noo kahit kanino.
Gano'n po 'yun. Kaya nga po tayo mga Pinoy po, 'di ba, kailangan laging nakataas ang ating ano, kahit tayo'y hirap po, laban lang po, lagi pa rin nakangiti po kasi ang ngiti at ano po, naka-smile ka po, ang swerte po, puro swerte po ang darating sa'yo. Pero 'pag lagi ka pong nakasimangot, nabugnutin ka po, lagi ka pong nagagalit, naiinis, nagmumura, naghihiyaw po at may nagtatanong sa iyo at may nasasalubong, nakasimangot ka po na mukha kang mukhang kulangot po. Totoo po 'yan. Kaya 'wag na 'wag po kayong sisimangot para hindi po kayo magmukhang kulangot po. Kailangan po lagi lang kayong nakangiti na parang paniki, kasi ang paniki po swerte po 'yan. Sa mga Chinese po, ang paniki po ay pinakaswerte po 'yan, lalo ka po kung mayroon pong bumisita sa iyong paniki sa iyong bahay po, 'wag niyo pong papatayin 'yan. Ang ibig po sabihin niyaan po, kayo po ay yayaman na po. Gano'n po ang mga ibig sabihin po ng mga Chinese. Kaya nga po sa kanila ano, swerte ang paniki po, Pero hindi na lang ako mabanggit ng ano pa po kasi kasi ayaw na naman ng YouTube. Kasi po minsan, beautiful people, ako po yung nagsasalita po. Inuulit ko, bakit ayaw ng YouTube doon sa video ko? Ano kaya? Tapos yung pinanood ko po yung aking video po sa aking ano po, cellphone ng aking anak po. Bakit inayawan yung aking ano? Pagkatapos, ay baka yun nga. Kaya sabi ng anak ko, wag ka kasing masyadong magsalita ng kung ano-ano. Kasi puro ka katarantaduhan Sabi po ng aking anak po. Sabi ko, sayang yung aking video. Sabi kong gano'n, hindi green, kundi pula. Kasi po minsan po. Kaya nga po sabi ko po sa inyo, kung ano po yung mga nasabi ko pong katarantaduhan, kalukuhan po, o kaya hindi maganda po, ay wag niyo pong pulutin yun. Ang pulutin niyo lang po, ang kunin niyo lang po, yung maganda. Kasi po, good vibes lang po ba tayo, yung mag-ano lang po ba tayo, beautiful people, yung maging masaya lang po ba tayo? Huwag tayong pagka malungkot, hihilahin mo yung isang tao na maging malungkot din. Hindi po. Pag nakita nyo po ang taong malungkot, hilahin nyo po, pasayahin nyo po, ganyan po. Huwag po kayong puro kalungkutan. Alam nyo, beautiful people, ang kalungkutan po ay nakaraan na po yun. Kahapon po yun. Nung isang araw po yun. Nung isang buwan po yun. Nung isang linggo. Nung isang taon po yun. Ngayon po ang anuhin nyo po. Kasi po, ngayon po ay nabubuhay po kayo, no? Siyempre po, ang isipin nyo po yung kinabukasan. Ang isipin nyo po yung future nyo po. Ganoon. Yung darating. Ganyan po. Yung coming. Yun po ang anuhin nyo po. Aasikasuhin. Hindi po yung kahapon, ganyan, ganon. Ay, wag nyo na pong isipin nyo, talagang ganyan po talaga ang buhay. Hindi nyo na po ibabalik at lagi pong sasabihin, kayo, lalo na yung mga mag-asawa, beautiful people, no, nag-aaway pa yan, nagsusumbatan, ako ang ano, kaya ganyan. Hindi po, wag nyo pong sabihin yan, napaka-negative po yan. Kinuha kita, ganyan, na ano pinagsasabi po ba? Napakamalas po yan sa buhay. Tapos, kung wala ako, hindi ka magkaganyan. Huwag niyo pong sabihin yan. Malas po yan. Hayaan niyo lang po siya na may, naku, nasa mid pa ako Yun po, huwag niyo pong anuhin po yun. Hayaan niyo na lang po. Kasi po, ang langit na po ang magbibigay sa inyo ng regalo po. Ang langit na lang din po ang magtataas po sa inyo. Kung tao po yun ay inano, ganyan ng ganyan. Alam niyo po, maganda po yung nasa-challenge din po kayo ng mga tao po. Halimbawa po, inapi kayo. Inano kayo yung gusto nyong manghiram o mangutang, hindi kayo pinahiram. Ngayon po, kikilos po kayo. Parang challenge po ba yan na kailangan magkaroon ako ng pera, kailangan magsikap ako, kailangan sipagan ko. Ganyan, magtrabaho ako, maghanap ako ng kikitaan ko ng pera. Ganun po. Hindi yung
magmukmuk ka na diyan sa sulok, hindi ka nakikilos kasi walang nagpahiram sa'yo, nag-init na ang ulo mo, nag-ano ka na, nagalit ka na, nainis ka na, dahil nalungkot ka na, dahil hindi ka pinahiram ng pera. Hindi po. Wag po kayong gano'n. Kailangan po isipin niyo po ang positive. Ano bang maibebenta ko sa bahay ko? Ano bang maibebenta ko sa aking sa aking mga halaman, sa aking mga garden, sa aking bukid? Ganyan, para magkapera, hindi yung pagka wala na talagang chance. Diyos ko po, kung alam nyo lang, beautiful people, ako po nung nag-aaral po ako ng high school, beautiful people, ako po ang taong magastos po. Hingi ako ng pera sa nanay ko po, nung estudyante po ako. Sabihin ko, Nay, walang Nay, sabihin ko, wala akong baon. Sabi ko, may test kami ngayon. Tapos, yung matrikula, tapos yung project, ang dami kong sinasabi sa nanay ko po. Talagang problemado talaga nanay ko. Ngayon, ako'y isang ina na po. Alam ko po yan. Pero sa awa ng Diyos, beautiful people, no? Hindi po dito ganoon. Dito po ay libre po ang pag-aaral po. Kahit mag-kindergarten. Sa kindergarten po, may bayad. Kasi mga tante, babayaran mo yan buwan-buwan eh. Pero ang pag-aaral po, pag nag-school na po ang mga bata, wala pong bayad hanggang makatapos po yan ng doktor, nurse, teacher, o police, o kung ano-ano pa pong mga tatapusin po ng mga bata po, wala pong bayad ang school dito. Yun lang po. Kundi ang anuhin mo lang po, yung mga request lang ng teacher na yung mga notebook, papel, ganyan po, bag, tapos po yung mga excursion, yun lang po. Dito po wala pong bayad ang mga matrikula buwan-buwan, wala po. Sa Diyos ko po. Kasi po, po ako single mother po ako eh. Hindi ko po kayang paaralin ang mga anak ko po pagka ganyan po. Sa awa ng Diyos talaga. Dito ko napunta. Tapos po, siyempre po, yung mga anak ko po, nag-aaral po yan. Tapos buwan-buwan, meron po silang natatanggap po sa gobyerno. Kasi po, ang bata po dito, beautiful people, pinanganak pa lang, may pera na po sila. Binubuntis pa lang ang mga bata, ang ina nakakatanggap na po ng pera. Tapos pag pinanganak mo, may pera din. Tapos buwan-buwan, may pera din ang mga bata. Hanggang sa magtapos po yan. Pagka nakatapos na po at nag-18 na po sila at gusto na nila magtrabaho, hayun po. Pero pag nag-aaral po ang bata, sustento po ng gobyerno ang mga bata po rito. Yun po ang pinakamaganda talaga, beautiful people, no? Yun lang ang maganda dito sa Austria kasi sustentado ang mga bata ng gobyerno kapag nag-aaral sila. Kasi gusto ng gobyerno, siyempre, sila, makatapos ng pag-aaral, gumanda ang kanilang buhay, ganyan, magkatrabaho sila, ganun po. Kumbaga po, yun ang magpapayaman po ng gobyerno, ang mga batang nag-aral, mga matatalino. Kasi po dito pag mga tao, ang mga bata po matatalino, no? May extra pera pa rin po yan sa gobyerno po. Totoo po yan. Pagka po puro 111, yung kung tawagin nila ay a lot of einsa, kung tawagin po ganyan, yung puro, ang niya po ba, yung kanyang card, ay puro 111, yan po. Kasi ang dalawa kong anak po, yung panganay ko po ay hindi po siya, normal lang po yung aking anak, siguro po nagmana siya sa akin po, no? Pero yung pangalawa po, at saka yung pangatlo, yung babae ko po, puro 1-1 ang nakukuha niya po. Elementary hanggang nag-high school, kumbaga po, puro 1-1-1-1. Kaya may extra pera po silang natatanggap sa kung tawagin po yan, hindi, sa gobyerno din po yun. Opo, may pera na sila sa gobyerno, may pera pa rin po silang extra sa eskwelahan nila kasi nga may magagandang kalang yung kanilang card ba. Kumbaga tawagin dito choignes nila, magandang choignes, ganyan po. Totoo po yan. Tapos po yung pangalawa kong anak po ay siyempre po nabarkada po siya, bumaba po yung mga grades niya po. Pero yung anak kong babae po, patuloy niya rin po kahit pa rin siya, kahit mayroon siyang kaibigan o barkada po, tuloy pa rin po yung kanyang magandang grades niya. Hanggang sa nakatapos nga po siya, kahit saan po siya pwedeng mag-apply po,
puwede sa pulis, puwede sa sekretary lang naman po siya, pero kahit saan po puwede siyang mag-apply po sa mga office, kahit anong klaseng office, kahit ano po. Totoo po 'yun. Tapos po, suwerte ko nga rin po kasi ang mga anak ko po hindi ko po sila maturuan po, hindi ko po sila maanuhan po ba halimbawa po yung mga ano po 'di ba ang mga ina tinuturuan nila ang mga anak para tumaas ang mga grades. Ako po hindi ko po sila maturuan kasi po una po, mahirap po dito. Hindi ko po maituro yung dapat ituro ko po. Sabi ko lang sa kanila, "Mag-aral kayong mabuti kasi hindi ko kayo matulungan sa inyong mga assignment, sa mga homework niyo." Sabi ko po ganoon. Nakinig naman yung mga anak ko. Sabi ko, "Makinig kayo sa mga teacher ninyo. 'Pag hindi niyo naintindihan ang sinabi ng teacher, itanong niyo uli para pag-uwi niyo ng bahay alam niyo. Kasi hindi pagdating niyo sa bahay hindi ko kayo matulungan, hindi ko kayo" talagang sabi ko po talaga 'yan. Talagang ako po, prangka ako sa mga anak ko. Kasi sabi ko, hindi ako dito nag-aral, hindi ako dito pinanganak, hindi ko 'yan napag-aralan, ganyan-ganyan po talaga sinabi ko. Eh, hanggang gayon nga po, kapag umaano wala na, tapos na yung mga assignment nila. Hindi ko na sila pinagsasabihan, "O gawin niyo yung assignment niyo bago kayo gumala, bago kayo makipagbarkada o ano, kaibigan niyo nandiyan naghihintay, kailangan unahin." Sabi niya, "Tapos na mami, ginawa na namin doon sa school." Sabing gano'n. Tinapos ko na ang assignment para ano, yung gagala na po kasi. Kaya yung totoo po talaga, mabuti lang at masunurin yung mga anak ko po ba. Yung panganay ko po ay parang gaya ko rin po siguro yun. Pero naano rin po yun siya, nakatapos din po siya, pero ang galing niya po puro 1-1 din po siya sa yung German po ba yung Deutsch, puro 1 ang nakukuha niya. Kasi ganito po ang mga grades po kasi dito beautiful people 'no, 1, 2, 3, 4, 5. 'Pag nakakuha ka pa po ng 5 bagsak po 'yan. Pagka 4 ay pasang-awa po 'yan. Pagka 3 okey lang 'yan. Pagka 2 ay sumusunod po 'yan sa mga 1, ganyan po. Kasi nga kumbaga po ay sa number 1 ka talaga. 'Yan po ang mga ano po, mga grades po dito. Hindi po sa atin kagaya sa atin eh, 90, 91, 99, 98. Eh, ako dati beautiful people, 80, 79. Yung mga grades ko po noon, eh, hindi po ako nahihiya kasi matanda na rin ako ngayon eh. Eh, noon po gano'n. Minsan nga po eh, yung ang pinakamataas ko yata 90. Ano ba yung 90 ko? Nakuha ko ba 90, may 92 pa yata akong ano noon. Sa ano pala yun sa ano po, sa practical arts at saka yung ano po, yung ano saan ko ba yun na ano, aralin panlipunan kasi mahilig po ako sa mga ganyan, yung mga aralin panlipunan at saka sa science. Yan po 90, 95, 92 ganyan po ako. Sa English at sa Math, diyan po ako 78, Totoo po 'yun. Ay, hindi ako magsisinungaling, matanda na ako, eh. Bakit ba? Totoo po 'yan. Pero sa awa ng Diyos, hindi po ako umaabot ng 75 po. Basta mga ganyan lang, 78, 79, ganyan po. Hindi po, wala pong ano, noon po nag-aaral akong ganyan. Pero nung elementary po ako, noong nasa Mindanao po ako, puro ang grades ko po, ang tataas, hanggang grade 4. Tapos po nung lumipat nga po kami sa ano po, nag-grade 4 ako, nag-transfer po ako sa Bulacan po. Parang naiba po ang aking ano po, ewan ko anong nangyari sa akin. Kasi na-bully ako noon, eh, sabihin ng mga ano sa'kin, "Bisaya, Bisaya." Sabi eh, siyempre po, 'di butangan ay sabi ko, 'di siyempre po nakikipag-away, nakakainis po kasi ang bully, beautiful people, totoo po 'yan. 'Di siyempre susuntukin ko po. Eh, ako pa naman mainisin din po akong tao, eh, pagka binubully ako suntukan na kung suntukan, bahala na pati teacher ay nakakatawa talaga beautiful people. Sabi ko nga po sa inyo salbahe po ako, eh, noong bata po.
Pati teacher, inaano ko po yan, nilalabanan ko po eh. Kapag sinasaway, paano beautiful people, no? Siyempre, Bisaya ka po. Siyempre, yung bata po ay Tagalog, no? Ang akala ng teacher, ako po ay palaaway dahil nga taga Mindanao po, Bisaya po di ba? Siyempre po, noon-noon pa naman po yun eh. Hindi po, ang pinagalitan po niya ako, sabi niya, hoy, sabi ng teacher sa akin po talaga, no? Hindi ko po yun makalimutan. Huwag mong ipakita na ang ano mo na kung saan ka galing. Sabi sa akin, nabwisit po ako sa ganong salita po. Kumbaga po ay, yung bata na po ang mali, ako po ang mali. Parang bang, ewan, di ko maintindihan. Kaya ang mga teacher po, tanungin niya muna kung sino po ang, hindi niya po kagad kakampihan kung sino yung tao po bang mali. Kasi, maari po, ang bata po magrebelde po sa teacher. Totoo po yan. Kailangan po pantay-pantay. Kaya nga teacher ka po dahil ikaw ang pangalawang ina. Kaya nga ipinasok ang mga bata sa eskwelahan para turuan ng magandang asal, di ba po? Tapos isa pang teacher, aanuhin ka po, di ba? Tapos sinumbong ko po yun sa tatay ko. Sabi ko, tinutokso-tokso ko doon, Bisaya raw ako ganyan-ganyan ba? Ayoko nang pumasok. Sabi ko po sa tatay ko po yun doon. Ayoko nang pumasok tayo balik nyo na lang sa Mindanao. Sabi ko sa tatay ko po. Ang nanay at saka yung kapatid ko pong babae ay nasa Mindanao pa po. Nauna lang po kami ng tatay ko sa dalawa kong kapatid na lalaki. Tapos nakatira pa po kami noon sa lola po namin. Sa nanay ng tatay ko. Sabi niya, sino ba ang teacher na yon? Baka kilala ko yon, sabi ng tatay ko. Pinaliwanag ko po, siyempre Bisaya pa po ako, bata pa po ako hindi pa po ako gaanong Tagalog noon Pero marunong din po ako magsalita ng Tagalog, kaya lang po, hindi pa po gaano ba, talagang yung mo po, yung dialect mo, yung language mo po, yung salita mo po, talaga Bisaya po ba. Tinutokso ako, ganun. Ang ginawa ko, sinuntok ko. Sabi, tarantado ka. Sabi ng tatay ko. Sabi ka, huwag ka manununtok dito. Wala ka sa bundok. Ang tarantado rin ng tatay kong yun Sabi, nagtampo na naman po ako, no? Sabi ko pong ganun. Sabi ko, hindi to magandang magulang ito. Sabi, sabi ko po, bata nga po ako Sabi ko, hindi magandang tatay to Dapat ako ang kampihan kasi anak ako Tapos ipaliwanag niyang mabuti. Sabihin lang niya na, huwag kang manununtok, huwag kang mananakit kasi baka ma-guidance ka o mapaaway tayo rito kasi ikaw transfer ka lang. Hindi, iba. Tarantado yun. Sabi ko, kaya alam niyo, beautiful people, no? Nung tumanda na po ako, pinaliwanag ko rin po sa tatay ko yun. Hindi na daw niya matandaan. Sabi ko, sabi, sabi ko po yun. Kasi po tayong mga magulang, beautiful people, natatandaan po yan ng ating mga anak kung ano yung sinabi natin noon po. Kasi matandain po ang mga bata kaysa sa atin. Kasi minsan po, nagtatampo po din ang mga anak kung ano yung nasabi mo. Kumbaga po, kailangan po na ka po, yung nasa gitna ka po ba? Hindi ka dapat kakampi sa ganito, hindi ka dapat magsalita ng ganun. Kasi maaaring magtampo po yung anak mo po ba? Totoo po yun. Di, sinabi kong ganyan. Pagdating ko doon, di nandyan na yung teacher at saka yung bata, at saka yung ina ng bata na napaaway nga po ako Sabi niya, sino ba nauuna sa inyo? Sabi ko, siya. Tinutokso niya ako, binubuli niya akong Bisaya raw ako, ganyan. Ang ginawa ko, biningwasan ko. Sabi ko talaga, beautiful people, huwag niyo lang po akong gagayahin. Sabi ko ganyan, sinuntok ko po kasi binubuli ako sabi ko ganon. Sabi niya, bakit ka nananakit? Tuksuhin mo rin. Hindi, kailangan bigyan mo ng isang para hindi na sabi ko doon. Binigyan ko ng isang para hindi na siya maulit sa akin Sabi ko sa tata ko noon. Binigyan ko ng isang beses na malakas na sabi ko talaga yan. Sabi niya, wag mo nang uulitin yun, pati yung teacher. Sabi niya, naku, sinasagot-sagot ako ng anak mo. Sabi sa kanya. Sabi ko kasi mali po siya. Ano ba po yung sinabi niya sa akin? May sinabi po yan sa akin.
Sige tanong mo anong sinabi? At 'pag nagkamali siya talaga sabi kong gano'n, sabi niya, "Anong klaseng batang-batang ito?" Sabi niya 'no. Sabi niya ano, "Hindi, kasi pinagalitan ko siya kasi baguhan siya dito tapos nananakit na siya, nanununtok na, ganyan-ganyan," sabi nung teacher. Sabi ko, "Eh, paano hindi ko susuntukin, eh, lalabas ka, maglalaro ka, uupo ka, kakain ka, ano, Bisaya, Bisaya, Bisaya. 'Di, para matigil na, eh, 'di suntukin," sabi ko. Sabi ko pong gano'n. Sabi niya kaya sabi ko do'n sa bata, "Sa susunod huwag ka ng Bisaya, sabi kong gano'n. Kasi nakukulilig parang ikaw ay kuliglig sa aking tenga, para kang ano, yung insekto, para kang lamok. Sabi ko po gano'n talaga. Para kang langaw na kumikilingling-klingling sa aking tenga. Kaya biningwasan ko talaga, beautiful people. Bata pa ako, siguro grade 4 ako no'n, eh. Matatawa ka nga talaga, beautiful people, kapag mga tao mga ganyan, kailangan talaga hindi ka po puwede na bubulihin ka kasi 'pag hindi ka po lalaban sa bully-bully, beautiful people, uulit-ulitin 'yan sa'yo hanggang sa pag-uwi mo magkaroon ka ng depresyon. Mai-stress ka, hindi ka makapag-concentrate na mag-aral, parang ayaw na mag-aral, gano'n po, eh. Totoo po 'yan. Sabi ko sa tatay ko, "Ay hindi na ako mag-aral oy, maraming palaaway do'n sa eskuwelahan." Sabi kong gano'n, "Iuwi niyo lang ako sa Mindanao." Kaya buhat noon, beautiful people, parang bumaba ang grades ko. Eh, pinagmamalaki pa naman ako ng tatay ko na ako'y matalino sa sa magkapatid. Eh, wala, eh, naging ano rin po ako, eh, talagang beautiful people, kaya ang mga anak niyo po lagi niyo po tatanungin kung anong mga problema po sa eskuwelahan kasi po ang mga bata po may salbahe po talagang bata, puwedeng kayong bulihin po ba. Kaya mag-iingat na lang po kayo. Okay, beautiful people, na ano na naman 'tong aking ano, yung aking video po. Maraming salamat po. Happy New Year pa rin, beautiful people. God bless po, para lagi tayong swertehin po, ha. At saka, beautiful people, kung hindi po kayo nakaligo po, ngayon po maligo po kayo. Ano pa naman, beautiful people, auno pa rin pa naman, January 1. Maglagay po kayo ng ano, beautiful people, maligo po kayo ng ano po, may bilibs po, maglagay po kayo ng 7 bilibs po sa inyong tubig po. Tapos isang ano po, isang kurot ng asin po, ganyan nyo po, isang kurot ng asin, ilagay nyo po sa inyong papaliguan po. Totoo po yan. Kasi nakalimutan ko po sabihin kahapon po, kagabi. Naligo po kasi ako, yung aking ano po, nilagyan ko po ng 7 ano po, ng 7 bilibs po ba, ng dahon ng laurel po yung pinapaligo ko po, para talagang aakit po ako ng mga swerte po. Para ako'y puro swerte, kasi ang gusto ko, beautiful people, puro good vibes lang, puro swerte, puro ano po, halina ng mga swerte. Yan po ang lagi. Totoo po yan. Ayaw ko po yung negatibo po. Puro pang paswerte lahat, puro pang paswerte lang talaga. Tapos yung negatibo, maalis po ba, matanggal, ganyan-ganyan po. Totoo po yan. Tapos, ganoon lang, beautiful people, ha. Ang sabi ko yung, wag kayong magsusuot ngayon. Pagka tuwing Lunes po, wag po kayo magsusuot ng puti o itim. Pagka po unang araw po ngayon, wag din po kayo, kasi pag salubong nyo po talaga ng bagong taon, beautiful people, hindi po kayo magpuputi o kaya po mag-iitim. Kasi po kalungkutan po 'yan. Maaari nga pong sinabi ko nga po sa inyo, baka yung lalo na may mga sakit ang inyong pamilya po, baka alam niyo na po mangyayari po ba sa inyo. Pero maghugas pa rin po kayo ng kamay, beautiful people. Mag-face pa rin po kayo, huwag kayong magtitiwala kahit kamag-anak mo 'yan o mga bisita niyo po o sino pa man po, para ligtas po kayo sa mga virus po. Dahil ang dami pa rin po, kahit kayo'y bakunado po, tatamaan pa rin po kayo ng ano po, ng virus. Totoo po 'yan. Kaya mag-iingat pa rin po kayo, beautiful people. Iyan lang po talaga, kasi ngayon po mas matindi po ang mga ano po ngayon, ang mga kakalat na mga sakit po. Wag po kayong magpakakampante po, at saka yung lalo na po yung mga sunog-sunog na yan, beautiful people, ingatan nyo po kung ang inyong ginagamit po, pusporo po, itaas nyo po na hindi maabot po ng inyong mga anak.
Mga lighter po, hindi yung nakandyan lang po, nagkalat ang mga lighter. Mamaya, maglaro ang mga bata po. Pasunog-sunog po sila. Yun, nasunog ang buong bahay nyo po. Maging zero po kayo na dati ay umaasenso po kayo. Dati ay marami kayong pera. Dati ay mayaman kayo. Tapos po, dahil lang po sa sunog, na abo ang inyong kayamanan, na abo ang inyong bahay, na abo. Naku po, mag-ingat po talaga kayo, beautiful people. At saka hindi po kayo mawalan ng tubig po. Laging puno ang inyong mga tapayan, ang inyong mga drum po ng tubig. Kasi po napakaswerte po yan. Wealth din po yan. Diyos ko po. Totoo po yan. Lahat ng mga ano nyo po, mga garapon nyo po, punuin nyo po ng asin, asukal, bigas, lahat-lahat po. Para prosperity po. Totoo po yan, beautiful people, na hindi kayo maubusan ng bigas, asukal, asin, mga mahahalaga po yan eh. Munggo, beans, kahit ano pong klase. Alam nyo, beautiful people, mag-ingat din po kayo sa mga kinakain nyo po. Alam nyo naman po, di ba? Kaya po mayroon po mga colon cancer po. Dahil po yan sa taba, sa mantika, ganyan po. Kumain po kayo ng mga gulay po na green. Mga fiber po yan, talagang tutunawin po ang inyong iwa-wash out niya po ang mga taba at mantika po na kinain niyo po. Kumain din po kayo ng bawang, beautiful people. Kahit po matigas ang mga ulo niyo po, kahit may mga sakit po kayo, titikim at titikim pa rin po kayo ng mga karne po, mga matataba, mga lechon, kung ano-ano, mga mamantika po ba. Yan po ang mga nakukuha po ang mga colon cancer po dyan po. Lalo na po yung mahilig magkain po ng mga dyan sa bangketa, mga lamang loob ng mga hayop. Hayop ba? Huwag ka nang Totoo po yun. Mga kung ano-anong mga lamang loob po ba, ng mga karne po, wag po kayong maggaganyan. Hindi nyo po nararamdaman bakit sumasakit ang inyong mga paa, ang inyong mga kamay na parang namimikog, parang akala mo ilalagnatin, para kayong pinukpok ng martilyo ang inyong mga paa at ang inyong mga kamay, mga daliri po, dahil sa kinain nyo po yung karne. Mga mamantika po, mga mga taba po ba? Wag po kayong abusado sa inyong katawan po, kasi kayo rin po ang sisingilin po. Yan po ang nagpapaiksi po ng inyong buhay, beautiful people. Mag-iinom po kayo ng mga prutas po. Ganoon po. Huwag kayong magkakain ng mga mga karne, gaya ng mga mapupulang karne, gaya ng baka, o kaya po kambing, o kaya kung ano-anong klaseng mga karne po ba. Isda, yan, pwede po yan talagang isda, kasi may po yan eh, may omega 3 kasi po ang isda po, yan lagi ang nagbibigay ng lakas ng buto ng ating mga katawan po. Tapos mga gulay, ganyan po, mga gatas, yan po ang iinumin nyo po. Bago matulog, uminom ng gatas at saka uminom ng maraming tubig. Wag soft drinks, dyan po. Kasi po, yung mga pinaggagawa nyo po, mahal ang babayaran nyo po sa hospital kung kayo po'y mahospital. Kapag po kayo nagkasakit, Diyos ko po, patawarin. Kasi po, tao lang po tayo, gustong-gusto natin kumain ng mga masasarap, pero hindi natin alam, yung pala'y nakakasira na pala sa ating katawan, sa ating kalusugan po ba. Kaya ingat, ako nga po, Diyos ko, lax ang ininom, lax na isda po yung hahanda ko po, no? Tapos yung, po, pero yung rice ko po, talagang may gulay pa rin po, ganun po kasi ako eh. Pero, siyempre po, nagpiprito, may mantika rin po yun. Tapos, inuman nyo po ng green tea. Ganyan po. Para i-wash out niya po lahat ng inyong mga kinain po. Kasi po, mahirap po yung may colon cancer at saka yung mga breast, yung cancer sa Alam nyo, beautiful people, ang mga sinyalis po na may cancer po, kapag kayo po ay may mga kulani. Pag alam nyo po may mga kulani po kayo sa inyong mga hita po at saka sa kilikili po, may cancer po kayo sa katawan nyo po. Yan po yun. Ang cancer po kasi tumutubo po yan saan-saan po. Doon nyo po malalaman na may mga kulani po kayo. Bakit may bukol-bukol kayo sa inyong katawan po? Maaring may cancer po kayo sa inyong katawan po.
Pero yan pong mga bukol-bukol yan po ay maaalis lang po yan kapag kayo po ay kumain ng hilaw na ano po na hilaw na gulay po ba. Totoo po yan, iimpis po yan. Tapos lalo na po yung magkakain, mag-iinom po kayo ng ano po, yung tanlad. Yung may tanlad po yung mga niluluto po. Halimbawa po, yung nagsinigang kayo, yung sinigang sa kamatis lang po na may tanlad na isda. Ay, kasarap po yun. Yes po. Ganyan lang po ako. Tapos po, yan, ano po yan, nagpapaalis po yan ng, ano po, ng mga bukol-bukol sa katawan. Tapos po, yung mga, sabihin natin, mga ampalaya, okra, mga kangkong, mga sitaw, talong, lahat po, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, bahay kubo po ba? Lahat ng mga gulay ng bahay kubo po, itanim nyo po sa inyong mga garden po, sa inyong mga ano po, bakod. Para swertihin po kayo at lalo na po, yayaman po kayo at malusog po kayo. Pero dahil pinagmamayabang nyo po ang inyong pera nyo po ay bumibili kayo ng karne kasi po, pero hindi nyo naman po alam, maiksi na pala ang buhay nyo po kasi puro karne ang kinain nyo, may mga cancer na pala po kayo sa inyong katawan. Ingatan nyo, beautiful people. Ibahin nyo po ang mga, ano nyo po, ang style nyo po ba? Ang inyong, ano po, kung noon po, ganon. Totoo po yan. Ganyan po ang mga sinyalis po na may cancer, beautiful people, kung ikaw ay may kulani sa kilikili, sa iyong hita, sa may singit ng iyong mga hita po. Tapos po, minsan tutubo po yan sa, minsan po, lumalabas din po yan sa mga, ano po, sa mga liig. Yung, ano tawag yun sa liig? Yung busyo. Yan po. Kapag ikaw po, una po, no, ang busyo po kasi, kapag ikaw po ay pagod, stress, at saka po, yung nagbubuhat ka po ng mga mabibigat po, at lalo na po yung kumakain ka po palagi ng mga kamuting kahoy po, busyo po ang aabutin nyo po dyan. Totoo po yan. Kaya yung sinabi ko po ang nagkakaroon po ng busyo, alam nyo po yung busyo, yung ano po ba, ano tawag doon? Sa ano? May tawag po dyan eh. Yung pong lumalaki ang liig po ba? Yun po, nakukuha po yan sa, ano po, sa stress, bigat na binubuhat po. Lalaki man o babae po, nagkakaroon din po niyan. Tapos yung kumakain ka po palagi ng kamuting kahoy po. Madalas kang kumain ng kamuting kahoy, gaya po ng, ano po, kasaba cake, ganyan po. Minsan ka lang kakain ng kasaba cake po. Mga ilang, ano, ako po, sarap na sarap po ako sa kasaba cake po, no? Pero madalang lang po kasi pagka may tinda po dito yung ano, yung kamuting kahoy na ano po, na suman. Paborito ko din po yan, pero hindi po araw-araw kinakain ko. Ano yun, isang beses lang sa isang taon po ako makakain pagka mayroon pong nagdadalang Pilipina o nagbibigay o nagbebenta po doon. Ganyan po, pero kung araw-arawin nyo po, busyo po ang aabutin nyo yan. May tawag po dyan eh. Tapos po, yung stress na stress ka po, puro pag-iisip po ang nasa isip mo po ba? Puro stress talaga. Ganyan po. Doon po lahat ng galit mo, yung inis mo po, diyan po mapupunta sa inyong mga leeg po. Kaya nagkakaroon po ng buko lang inyong mga leeg, beautiful people. Kaya mag-iingat din po kayo. Magkakain po kayo ng mga hilaw na prutas, hilaw na ano po, mga gulay, ganyan po. At saka, para po healthy po ba? Para mawala po yung mga bukol-bukol nyo po. Ganyan po. Mag-iinom po kayo ng mga green na mga vegetable. Naka-English ah. Ano ngayon? Vegetable lang naman yun. Tapos po, mga gulay po ba? Ganyan, beautiful people. Para mawala po yung mga bukol-bukol nyo sa inyong tiyan, sa inyong katawan po. Para bigyan po kayo ng magandang kalusugan po ng kalikasan ni Mother Nature po ba? Alam niyo po si Mother Nature po. Yan po mga puno, halaman, yan po mga gulay, mga prutas, yan po kay Mother Nature po yan. Kaya mag-iingat po talaga kayo.
Kung kayo po ay talagang sadyang naninigarilyo po at umiinom po ng alak, bawas-bawasan niyo po 'yan. Kasi po minsan po kasi ang tao po umiinom po ng alak sa kasiyahan po o kaya po yung masaya lang po siya o kaya po may nangyari po bang wow, tapos iinom po ang mga barkada, ganyan po, 'di ba? Pero minsan lang po 'yan, hindi po linggo-linggo, araw-araw, ay hindi po. Masama po na 'yan talaga sa katawan. Tapos po yung paninigarilyo po, maghit-hit ka po ng sigarilyo kapag ikaw po'y nininerbiyos na po at puro stress na po, talagang sunod-sunod na po 'yan. Parang pugon na po yang inyong mga bibig po, umuusok 'yan, ganyan po. Paggising, nakasindi na po kagad ang inyong mga sigarilyo sa inyong mga nguso. Bago matulog, nakasindi na naman yung sigarilyo sa inyong mga nguso po, umuusok na naman, parang pugon po 'yan. Ay iwas-iwasan niyo po, bawas-bawasan niyo hanggang sa hindi na po kayo manigarilyo, hanggang sa hindi na kayo iinom ng alak po, ganoon, beautiful people. Kasi masama po lahat 'yan, eh. Hindi po masama na manigarilyo kasi nakasanayan mo na 'yan, eh, hindi naman din po masama uminom ka ng alcohol kasi ang alcohol po maganda din po 'yan sa katawan. Si Jesus nga umiinom ng alcohol, eh, ng wine. Tapos inano niya sa mga tao, 'yan ang red wine, 'yan ang dugo ni Kristo, sabihin gano'n, 'di ba, ganyan po. Pati nga pare umiinom ng alcohol, eh. Hindi po talaga masama ang alcohol, pero hindi po araw-arawin at hindi linggo-linggo at buwan-buwan. Diyos ko. Minsan lang po ba? Pampalinis lang din po ng dugo, pampalinis din po sa mga maruruming dugo po ba, ang alcohol po, ganyan po. Sige na beautiful people, hindi po tayo scientist at hindi po tayo doktor at wala po akong karapatan na magsalita po sa mga ganyan po, pero iyan po ay paalala ko lang po, parang gabay niyo na rin po. Minsan po kasi nakakalimot po tayo dahil iniisip natin ganito, masaya tayo, ganyan-ganyan po. Nakakalimot po ba tayo? Pero ang pinakamahalaga po ay magdasal po tayo sa mahal na Panginoon Diyos at sa mahal na Birhen po. At lalo na po sa ating mahal na anghel, yan po ang magagabay po sa atin. Ay dito po sa best friend ko po ay mag-ingat po kayo kasi po ang mga best friend po natin ay mga traitor po yan. Mga ahas po yan, mag-iingat po kayo. Kahit saan po, hindi lang po sa gubat ang may ahas po, nandyan katabi nyo na din po yan. Nandyan pa rin po ang ahas. Okay? Hello, mahal na Birhen. Yan po. Sige na, beautiful people. Naku po, ang haba na pala ng aking video. Hindi ko po nalaman. Diyos ko po. Akala ko'y maiksi. Mahaba na naman. Grabe, oy. Beautiful people. Happy New Year pa rin po. At saka good luck po. Magdasal po palagi at uminom ng tubig po marami at saka kumain ng wasto, matulog po ng husto. Yan lang po. Samahan po natin lagi ng dasal, beautiful people.